Isa itong mahiwagang kristal, ang sinumang nagnanais na gisingin ang kapangyarihan nito ay dapat makipag-ugnayan dito at tumawag sa pangalan ng isang Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos na yun ay ipagkakaloob sa kanila. Gayunpaman, kung maling Diyos ang tawag nila, mamamatay sila kaagad. Ito ang dahilan kung bakit kakaunti ang nagtagumpay. Ang mga Diyos ay sinaunang, kaya ang pag-alam sa kanilang mga pangalan ay nangangailangan ng pag-aaral ng kasaysayan. Ang mga tumatawag sa isang Diyos ay nakakakuha ng banal na kapangyarihan at kumakatawan sa kanilang bansa sa mitolohiyang arena. Ngayon ang araw ng banal na paggising, at sinumang naghahanap ng kapangyarihan ay maaaring sumubok. Si Liu Yanran, ang nangungunang estudyante ng akademya, ay unang umakyat. Ipinatawag niya ang Diyos ng digmaan, si Bai, at nakakuha ng kapangyarihang may ranggo na S. Ang ibang mga estudyante ay nag-aalangan, natatakot sa pagkabigo. Kabilang sa kanila si Cheng Sheng, mula sa mababang ranggo na Jinling Academy. Siya ay kinukutya, ngunit ang walang nakakaalam ay siya ay isang reinkarnasyon na naaalala ang lahat ng mga pangalan ng lumang Diyos. Sumulong siya, at sa kabila ng pagdududa ng lahat, matagumpay niyang natawag ang isang Diyos na may ranggo sa SSS, isang bagay na hindi pa nakikita noon. Isang batang lalaki sa labas ang hamampes sa malaking kampana ng templo, na ikinakalat ang balita, isang estudyante mula sa Huaxia Nation ang nagpatawag ng isang SSS rank na Diyos. Nang marinig ito ng pinuno ng Sakura Nation, nagsimula siya ng labanan, determinadong patayin si Cheng Sheng bago magamit ng Huaxia Nation ang kapangyarihan ng Diyos.